Hello, 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 hello. Hello po sa lahat. Hello po sa lahat ng tao sa buong mundo. Isang mapagpalang umaga. Umaga po kasi dito. Isang mapagpalang tanghali. Saan mang dako ng mundo. Tanghali, gabi. Isang mapagpalang gabi. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng tao sa buong mundo. At higit sa lahat, God bless po sa bawat isa. God bless, God bless. Sa umagang ito, matagal-tagal na po rin po ako hindi nakapagtuloy-tuloy yung pagnilay-nilay o pag-aaral natin ng banal na salita ng Panginoon. Sana po tulungan niyo po ako, mag-comment kayo pagka nabasa niyo o napanood niyo ang video, mag-comment po kayo kung anong dapat kong gagawin, kung anong mga idea. Muli, isang mapagpalang araw sa lahat ng tao sa buong mundo. At miga love shout out po sa lahat ng aking mga subscriber ng Joselito TV. At doon din po sa isang channel ko na Lito Vlogs. Pero bago po ang lahat, manalangin po tayo. Mag-aaral nga po pala tayo ng salita ng Diyos ngayon. Magnilay-nilay tayo ng mga salita ng Diyos sapagkat napakasarap pag nilay-nilayan ng salita ng Diyos. Pagka naunawaan natin at higit sa lahat, bibigyan tayo ng pangunawa ng Lord. Bibigyan tayo ng malinis na kaisipan, malawak na unawa ng ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin po. Kapatid sa buong mundo, tayo manalangin. Siyang mapagpalang Diyos na may likha ng langit at lupa. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay ng lahat ng tao sa buong mundo. God bless po. Bless mo po ang lahat ng tao sa buong mundo. At higit sa lahat po, I pray po din in Jesus' name. I pray po ang kalagayan ng buong mundo, lalo na po sa COVID-19, naway matatapos na po in Jesus' name. Lord, salamat po at sa umagang ito po, sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesus, ang aming pag-aaral ng banal na salita, ihingi ko po Ama, ihingi ko Panginoong Diyos, ang iyong gabay, ang iyong patnubay, at higit sa lahat, pagkaluban mo ng wisdom, knowledge at understanding, bawat isa na makapapanood nitong video ito, at higit sa lahat, Ama, ito po hihipo, may itatanim sa matatabang bahagi ng puso ng bawat isa at magkaroon po ito ng pagpapalang blessing. Kikilos ang salita mo sa buhay ng bawat isa na makapanood nito at higit sa lahat, kikilalanin po ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang aming Diyos, bilang aming nag-iisang tagapagligtas, bilang aming daan at katuwiran ng buhay. Jesus is the way, Jesus is the truth, and in Jesus is life. Salamat po Ama. To you alone all the highest praises, to you alone all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, through the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. Salamat po. Salamat makinig tayo ng banal na salita ng Diyos. Ang aking pong i-share ngayon sa umagang ito, sa Kawikaan, napakagandang basahin ang Kawikaan po. Kung inikayat ko rin po na magbabasa tayo ng salita ng Diyos at tandaan po natin, salita ng Diyos ay ito'y makapangyarihan sa buhay ng tao. Amen. Doon po sa chapter 16 ng Kawikaan, ang sabi doon, mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Tungkol sa buhay at pag-uugali. Amen? Atin pong pagnilay-nilayan, umari hanggang chapter 16 hanggang verse 5. Pero kung hindi tayo maaabot, kasi may limit lang po yung baka 30 minutes o pero sisikapin natin makaabot tayo doon hanggang 5.
chapter 16, verse 1, 2, 3, 4. Sikapin natin makaabot tayo ng verse 5. Amen. Bagong lahat, basahin ko ha. Nakinig po tayo. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbuhat. Sa 2, ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, Diyos lang ang nakakatalos. Diyos lang ang nakakatalos. Sabi sa 3, itiwala mo kay Yahweh ang inyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Sa 4, lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong wakas at ang masama sa kaparusahan babagsak. At sa 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang paggalang at walang pagsalang sila'y paparusahan. Amen po. Okay po, umpisahan natin sa sabi nito sa una, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbuhat. Tunay nga po mga kapatid ko sa Panginoon, ang lahat ng tao po palaging may binabalak sa buhay. Ang lahat ng tao may plano sa buhay. Malit pa lang na bata, pagka nagkaisip, nag-aaral, pagkatapos aral, mayroong binabalak, mayroong ninanais sa buhay. Yung sabi dito, nasa tao pag-iisip at pagbabalak. Opo, totoo po yun. Kaya lang, palaging mali ang ating pag-iisip na nagsusumikap palagi sa ating mga binabalak sa buhay. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbuhat. Hindi naman po natin paano natin magkakaroon o paano tayo magkaroon ng tagumpay kung hindi naman natin ito sinasama ang Diyos sa ating pagbabalak. Kaya sinabi niya dito, kung ano mang pag-iisip natin, ang pagbabalak natin, tandaan po natin, ang Diyos lang ang nagbibigay ng tagumpay. Amen. Sa 2, ang akala ng tao, tama ang kanyang kilos, ngunit ang tunay niyang layon, Diyos lang ang nakakatalos. Amen. Maraming tao po na palaging in a right way kung magsalita. Sabi nga, palaging tama. Pero sa katotohanan noon, tinatago yung mali. Sorry po ha. Pero totoo po yun sa buhay ng tao. Huwag kayo magagalit sa akin. Sinasabi ko lang ang anumang nasa salita ng Diyos. Amen po. Marami po tayo kasing tama. Akala natin tama yung mga kilos natin, tama yung galaw natin. Kasi palagi nating nasa isip, ako ito ako lang nakakaalam sa buhay ko. Sabi nito, ngunit ang tunay niyang layon, Diyos lang ang nakakatalos. Ibig sabihin, sa deep inside in your heart, alam ng Diyos, wala pong nakatago sa Diyos. Alam ng Diyos kung anong layon mo, anong iniisip mo, anong binabalak mo. Pero nais ng Diyos na nawa, ito ang pinaka-perfect na kasama mo siya at tanggapin mo ang bugtong niyang anak, ang Panginoon Kristo, bilang iyong tagapagligtas, tanging daan, tanging katwiran at tanging buhay. Amen. Itong mabigat-bigat ng konti po sa verse 3, chapter 16 verse 3. Ito, itiwala mo kay Yahweh ang inyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Yun pala susi sa lahat, ang Panginoon. Ano man po atong binabalak, ano man ninanais,
ano man ang akala natin sa buhay natin, kung hindi natin kasali ang Panginoon, hindi natin itinitiwala sa Panginoon, hindi natin pinagkakatiwalaan ng Panginoon, for sure, babagsak po tayo. Itiwala mo kay Yahweh ang inyong mga gagawin at magtagumpay ka sa lahat mong layunin. Ano man po ang mga layunin natin sa buhay dito, pagtuunan natin ng mababang nilay-nilay itong 3. Ang pagtitiwala kasi sa Panginoon, madalas hindi tayo. Ang tao kasi pabago-bago ang isip, pabago-bago ang takbo ng buhay. At higit sa lahat, yung pag nagbago ang buhay mo, nagpapadala tayo sa takbo ng mundo. Minsan, nasa ibabaw tayo. Palagi po itong tandaan natin na mayroong ups and down ang buhay. Kung nasa ibabaw tayo o nasa ilalim man tayo, dapat, sabi dito, itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin. Ibig sabihin, kasama palagi ang Diyos. Tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo. Tandaan po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, na may likha ng buhay mo ay Diyos. Siya ang naglalang sa iyo, siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. Yung kukunting hangin na nasa katawan mo, sa loob ng katawan mo na yan, Diyos ang may hawak niyan. Tandaan po natin. Kaya kung hindi mo tinanggap ang Diyos sa buhay mo, kung hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, paano mo mapagkatiwalaan ang Diyos? Amen. Kailangan po lang dito ang pinaka the best. Meron tayong relationship sa Panginoon. Kailan ba natin tinanggap siya, ang Panginoong Hesus, bilang ating Diyos na tagapagligtas? O kailan ba tayo nagtitiwala sa Kanya? Palagi natin tatanong sa sarili. Ang pinaka maganda, magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos, hindi po ito basta-basta. Hindi po ito basta-basta na baliwala lang. Kung malalaman lang ng bawat tao, bawat isa sa buong mundo, ng salita ng Diyos ay walang kasing halaga. Ginto man ito, diamond man ito, anumang klaseng. Ang salita ng Diyos, pag ito'y hawakan mo, mayroon ka sa buhay ng salita ng Diyos. Ito may bibigay ng guidance sa takbo ng buhay mo. At higit sa lahat, sabi nga dito, itiwala mo kay Yahweh ang inyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Amen. Anumang nilalayon mo, anumang binabalak mo, anumang iniisip mo, kung ito'y lahat pansarili lang, hindi kasali ang Diyos, ito lang yung pinakamagandang ano. Kung hindi mo isinali ang Diyos, alam na natin. Pero kung kasali ang Diyos, praise God. A big clap of your hand. Hindi man ikaw magtagumpay, pero magtitiwala ka pa rin na yung hiningi mo sa Diyos at sinama mo sa Diyos at sinama mo siya sa iyong mga binabalak sa buhay, naroon pa rin yung kagalakan mo. Inaasam-asam mo pa rin ang tagumpay na ipagkaloob sa iyo. Darating man alam mo darating ito, pero hindi mo alam kung kailan, anumang panahon, basta hingin mo lang sa Kanya. Meron pong isang salita ng Diyos na napakagandang panghawakan sa buhay at nawa, ito rin po kasi ang pinanghawakan ko sa buhay. Nawa, ipapanghawakan din po ninyo ito. Isishare ko lang po dito muna. Isisingit ko yung salita na niya sa John 15. John 15:7. Amen. Sabi dito, kung nanatili kayo sa akin
at nananatili sa inyo ang mga salita ko, tandaan po natin, kung nanatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang iyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Maliwanag po. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hihingin ninyo ang iyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Pangako po ng Diyos yun. Kung mananatili ka sa Diyos at mananatili ka sa salita ng Diyos, hingin natin ang maibigan natin at ipagkaloob niya. Pangako ng Diyos yun. Hawakan po nawa natin ito. Sabi nga dito sa number 3, itiwala mo kay Yahweh ang inyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Number 4, lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong wakas. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong wakas, at ang masama sa kaparusahan babagsak. Amen. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong katapusan. Wala pong forever dito. Sabi dito, at ang masama ay sa kaparusahan babagsak. Amen. Alam na natin po ang tama at mali. Ikaw po, tayong lahat, alam ang tama at mali. Kung alam mo, hinikayat kita. Kung alam mong nasa maling direksyon ng buhay mo, hinikayat po kita, kapatid ko. Baguhin na natin ang buhay natin. Bigyan na natin halaga ang tamang daan. Ituwid na natin ang buhay natin na paliko-liko o wala sa tamang daan. Sapagkat sinabi dito ng salita ng Diyos, ang masama sa kaparusahan babagsak. Ibig sabihin, hindi na nanakot ang Diyos. Pero itong salita kasi niya, anong sabi dito sa 15? Kung nanatili kayo sa akin, sa John 15:7, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang iyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Kung mananatili ka sa Kanya at hindi mo naman ginawang guidelines o procedure ang Kanyang banal na salita, useless ang nais ng Diyos. At kung manatili ka sa Kanya, itiwala mo sa Kanya ang buhay mo, at higit sa lahat, mananatili ka sa salita niya. Ang salita niya ang gagawin mong gabay, patnubay, liwanag na nagbibigay ng tanglaw sa lahat mong daraanan. Kapag mayroon kang salita ng Diyos at mayroon kang Diyos sa buhay mo, mayroon kang salita ng Diyos na magiging gabay mo at daan mo, liwanag mo, at mayroon kang Diyos na inaangkin mong hari at tagapagligtas mo, hari, Panginoon mo, anuman ang iyong daranasing magsubok o anumang buhay mayroon ka ngayon, naroon po ang kagalakan, naroon po palagi ang joy, naroon po palagi ang joy o kagalakan na patuloy ang buhay mong may galak o may joy, sapagkat alam mo na hindi ka bibiguin ng Diyos, sapagkat ang pangako ng Diyos ay pangako ito sa bawat isa sa atin. Hindi ito kailanman magbabago o hindi ito kailanman Diyos siya na may likha sa atin. Alam niya ang tama. Sabi doon sa Jeremiah 29:11, siya lang ang nakakaalam sa mga panukalang inihanda para sa atin. Panukalang mabuti, hindi panukalang masama. Balikan natin yung sabi dito, ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos sa Diyos, ngunit ang tunay niyang layon,
Diyos lang ang nakakatalos. Marami kasi tayong palagi mali. Amen. Palagi po tayong nagkakamali. Balikan natin ng 4. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong wakas at ang masama sa kaparusahan babagsak. Amen. Paano gagawin natin? Hindi tayo mababagsak sa kaparusahan. For God's will, kung tinanggap mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo, sabi dun sa 15, mananatili ka sa Diyos, mananatili ka sa Diyos, at mananatili sa iyo ang salita ng Diyos, ihingin mo ang iyong maibigan at ipagkaloob sa iyo. Ibig sabihin, nais yung Diyos, manatili ka sa Kanya, manatili sa iyo ang salita niya, at blessing will follow. Amen? Napakasarap. Napakasarap. Yes, napakasarap po. Napakasarap manatili sa Diyos. Napakasarap manatili sa salita ng Diyos. Gawin mo ang salita ng Diyos na maging ilawan, liwanag na nagtatanglaw o liwanag na nagtatanglaw sa iyong daraanan. Nawa ano man ang katayuan mo sa buhay ngayon, hindi ko man alam. Pero tandaan po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, sa lahat ng dako ng mundo, na Diyos lang po, Diyos lang ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Wala po nalilingid sa Kanya. Ano man ang buhay mo, alam po ng Diyos yan. Amen. Dito po sa panglima, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat na mayabang at walang pagsalang sila'y parurusahan. Kilala mo ikaw, kilala mo ang iyong sarili. Ito na yung time. Wake up. Baguhin na natin ang anumang katayuan natin. Ang mga ating kayabangan, huwag kayo magalit sa akin po Ito'y totoo. Sabi nga, mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali, ito'y totoo. Nawa, masakit man, pero tanggapin natin na totoo na hindi maganda ang anumang kayabangan sa buhay. Amen. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang pagsalang sila'y parurusahan. Nawa po, sabi ko nga, ulitin ko, ikaw lang nakakaalam sa iyong sarili. Ikaw lang ang may alam sa sarili mo. Ano man yung mga lihim, ano man ang kayabangan mo sa buhay, ikaw lang nakakaalam noon. Pero tandaan po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, na hindi po ito nalilingid sa Kanya. Alam na alam ng Diyos ang lahat sa iyo. Sapagkat Siya ang may likha ng buhay mo, Siya ang may hawak ng buhay mo, Siya ang nagbigay ng hangin na ikaw para mabuhay. Nawa may napupulot po tayong aral sa banal na salita niya, at tulungan ninyo po ako rin makapanalangin na magtuloy-tuloy po na sana yung aking pagsishare ng salita ng Diyos, sapagkat napakasarap po namnamin ang salita ng Diyos. Magiging ito'y liwanag sa buhay natin, at marami nawang buhay ang mababago pa sa pamagitan ng aral ng karunungan ng Diyos o ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay mahalaga. Kung inaangkin natin sa buhay natin na mahal natin ang Diyos, kinikilala natin ang Diyos, naniniwala tayo sa Diyos, paniwalaan mo po ang salita ng Diyos at tanggapin mo. Number 1, tanggapin mo. Number 1 po, tanggapin mo ang Panginoong Diyos,
ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon at tanging daan, tanging katuwiran at ang tanging buhay. Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is life. No one comes to the Father except through Him. Walang makapunta sa Ama, sa Diyos Ama, kundi sa pamagitan ng Panginoong Diyos. Salamat po ng marami. Naway mayroon po tayong, I pray po in the mighty name of Jesus Christ, I pray po na bawat maabot nito o bawat makapanood ng bidyong ito, mayroon pong buhay na mabago. Maitatanim ito sa matatabang bahagi ng iyong puso at higit sa lahat, maisa pamumuhay ito. Application, i-apply natin sa life natin. Ano man ating natutunan, kung wala itong application sa buhay natin, useless din po ang salita ng Diyos. Amen? Amen po. Nawa, mayroon po itong mayroon po tayong blessing na natanggap. At higit sa lahat, I pray po mga kapatid ko sa Diyos, hindi po relihiyon ang born again. I pray po mga kapatid ko sa Panginoon na baguhin natin ang pag-iisip na born again ay isang relihiyon. Ang born again po ay isang relasyon mo sa Panginoon. Ipinanganak ka muli, nagiging mayroon kayong relasyon sa Panginoon. Sa sunod na pagkakataon, pag may pagkakataon tayo, pag nilay-nilayan natin yung John 3. Andun po kasi ang pinapaliwanag doon kung bakit ka ipanganak muli. Bakit ka ipanganak muli? Amen. Pero papiyaw lang po yan. Pero ang pinakamaganda natin ngayon, ang topic natin ng sa mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Nawa mayroon tayong napupulutan na aral. Nawa hindi mabaliwala ang salita ng Diyos. Nawa magbibigay ito ng blessing sa bawat isang makapanood. Isang mapagpalang hapon, isang mapagpalang umaga, isang mapagpalang gabi sa lahat ng tao sa buong mundo. Mga kapatid ko sa Panginoong Hesus, nawa kayo ng nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan at higit sa lahat, maraming blessing nawa ang natanggap ninyo. Bago tayo mag-e-end, I pray po, ipag-pray natin kayo, ipag-pray ko kayo. Mag-pray tayo. Dakila at banal ng Diyos, salamat po. Salamat ng marami. Lord, nawa itong salita mo na i-share ko, hindi mabaliwala ito. Ikaw po ang mapapasalamatan, ikaw po ang may taas sa buhay ng bawat isa, at higit sa lahat, ikaw po ang mapaparangalan ng bawat isa. Nawa, Lord, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, maraming buhay na magbabago sa pamagitan ng salita mong ito sa kawikaan. At Lord, help me, Lord, na magtuloy-tuloy ito. And I pray po, Lord, in the mighty name of your Son. Father God, I pray sa lahat ng tao sa buong mundo at sa lahat ng makapanood nito. Tapusin nawa nila ang bidyong ito upang maunawaan nila maigi ang lahat. At mayroon kang babaguhin o hipuin puso. Lord, ipuin mo po ang puso at isipan ng bawat isa na makapanood nito upang maitanim ang salita mo, upang maitanim ang aral ng salita mo sa matabang bahagi ng puso nila sa bawat isa, at ito'y may isa pamumuhay namin sa araw-araw naming buhay. Salamat po ng maraming salamat sa kapangyarihan mo. Alam ko po, Ama, na walang nalilingid sa iyo. Alam ko po, Ama, na nakikilala mo ang lahat ng tao. At alam ko po, Ama, na mayroon kang buhay na babaguhin sa pamagitan nitong banal mong salita. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Father God. Salamat, Panginoong Hesus. At banal na Espiritu,
kumilos kayo sa lahat. Kumilos po kayo sa lahat na makapanood nito, na tunay na magkaroon ng pagbabago ang puso at isipan ng bawat isa at isa pamumuhay. Salamat po. To you alone all the highest praises. To you alone all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, through the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless each and everyone sa buong mundo. At mega love shout out po sa lahat ng subscribers ko. At kung kayo po hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po at pindutin mo yung like, pindutin mo yung bell button at pindutin mo rin po yung all sapagkat para sa darating na mga another video, kayo po ay magkaroon ng notification. At higit sa lahat po, comment po. I need your comment kung nakakatulong o nagkaroon ba ng effect ito sa buhay ng bawat isa. Salamat po. God bless each and everyone.